your deeds. Amen. Your mighty
praise you, Lord. We will continue to sing you, Lord. Thank you, Lord, for all the blessings that you have given us, Lord Jesus. Salamat, Lord, Ginoo, for namin karon, Ginoo, Lord. Thank you, Lord, for your words. Mabalik kami karon tonight, Lord, as we hear your words through Pastor Len. We love you, Lord. Amen. Pwede na kita mag-Ginoo. Maayo o mabugnaw, maulan nga gabi. Sige, atong basahon ang 2 Corinthians chapter 3, ikat sa verse 6 hangtod sa verse 18. Ay, 11. Mani ang basihan sa atong pagpamalandong karong gabi. 2 Corinthians chapter 3, gikan sa verse 6 hangtod sa verse 11. Atong dunganan sa pagbasa, 1 to 3 ko. He has made us competent as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Now if the ministry that brought death, which was engraved in letters on stone, came with glory, so that the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory, transitory though it was. Will not the ministry of the Spirit be even more glorious? If the ministry that brought condemnation was glorious, how much more glorious is the ministry that brings righteousness? For what was glorious has no glory now in comparison with the surpassing glory. And if what was transitory came with glory, how much greater is the glory of that which lasts. Ang title sa atong mensahe karong gabi pinaagi sa usa ka pangutana. Ngano nga ang atong ministry mas labaw kaysa ministry ni Moises. Yung pangutana na. Ngano nga ang atong ministry mas labaw kaysa ministry ni Moises. Muna ang argumento ni Apostol Paul sa katong mga bersikulo nga atong nabasa nga ang atong ministry karon mas labaw kaysa ministry ni Moises sa una. Kung sa musulod sa atong una kung makadungog ta sa pangalan ng Moises. Moises sa Bible ha? Kailangan mo po yung mga Moises sa kalibutan. Moises sa Bible. Kung saan ay musulod sa inyong una-una? Sumay yung nadunggan sa una, may tungod kang Moises. Nabikas ang dagat. 10 Commandments. Prince of Egypt, according to Hollywood. Muna yung sa Hollywood, pero wala pang tingog sa Bible ng Prince of Egypt yan. Great leader, nahimo siya nga instrumento sa Ginoo, gigamit siya maayo sa Ginoo aron ilid, i-guide ang mga adondalhon ang mga katawan sa Ginoo gikan sa Egypt paingon sa Promised Land. Dagko nga mga milagro nga gihimo sa Ginoo pinaagi kaniya. So dili basta-basta ang credential ni Moses, no? Ngilgig kaayo ang iyang mga accomplishment. Pero base sa argumento ni Apostol Pablo sa atong teksto, mas labaw ang atong ministry kaysa iya. Sa unsang paagihan ang atong ministry, mas labaw kumpara kang Moises. Una, mas labaw ang atong ministry kang Moses tungod kaya ang atong ministry gadala o kinabuhi, brings life. Kung dili lang ordinaryo nga klase nga kinabuhi, kung dili kinabuhi nga walay katapusan. Pero dili ni atong ministry ha. Atong ministry ni siya sa balaang espiritu, no? Yung man diha.
but the Spirit gives life. Nag-ingon sa verse 6, verse 7. But the Spirit gives life. Ang ministry ni Moses, nagdala og kamatayon. Ang kamatayon. Saan sa paagi ang kamatayon? Pinaagi o tungod sa balaod. Kinsa man ang nakatuman sa balaod, wala man. Diba? Si Jesus ra. Maayo kay mga balaod sa Ginoo, kay gikan gud sa Ginoo. Ang balaan ang mga balaod sa Ginoo. Pero ang problema, wala gyud bisan kinsa na nakatuman niya na. Bisan saon mo paningkamot sa tao, no? Di gyud maabot sa tao ang standard sa iyo. Di gyud kapasar ang tao, pero di gyud nga bagsak ang tao. Di bisan kinsa wala gyud nakatuman or makatuman sa balaod except in Jesus. Muna nga ni Apostle Paul sa Romans chapter 7 verse 11. For sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, deceived me, ingon si Apostle Paul, and through the commandment, put me to death. Tungod kay, di kinato matuman ang balaod. So, magsasala yung katuwanan sa Ginoo. Dito yung nada. Kundi ang silot dahil sa sala, kay kamatayan. Kung tanaw na ito mga balaod sa Ginoo, diyan na ito makita kung sa kita na mga sasala. Kaya mo kinatuwa-tuwa na tanan. And therefore, tumanan sa Ginoo, we are all sinners. And because we are all sinners, we are all dead spiritually. Pero ang atong ministry, nagadala o kinabuhi. Klaro mo na sa Bible, di ba? Sa John 3:16, di ba? Isa katumuto, manawag kang Kristo, dili malaglag o dili mo kapatunin noon sa kinabuhi walay katapusan. Sa John chapter 6, verse 47, very truly I tell you, the one who believes has eternal life. Yang tuyo ni Kristo sa John chapter 10, verse 10, abundant life. So, ikumpara ni mong ministry sa una, isang nilingig na kayo siya, kung kayo sa mga accomplishment sa Ginoo, mas labaw ang atong ministry. Because our ministry brings life. Kedua, our ministry is greater than that of Moses because our ministry brings righteousness. Gahimo sa tao na matarong. Ang ministry ni Moses, kakundinar o tao. Kakundinar o tao. Apan ang atong ministry o ang ministry sa walang espiritu, gahimo sa tao aron mahimo nga matarong. Ato makita sa ministry ni Moses sa una, gadala o kamatayon. Sa ministry ni Moses, ang verdict kay guilty. O ang silot mao ang kamatayon. In contrast, the ministry of the Spirit, according to verse 9, brings righteousness. The ministry that brings righteousness. The ministry of the Holy Spirit brings righteousness. Ito doon na sa Biblia, di ba? Nga, atong ginawat si Kristo bilang atong Ginoo manuluwas, di ba? Kuhaon ni Kristo ang atong pagkamakasasala ug ipuli ni Kristo ang iyahang pagkamatarong. Kung ang Dios motanaw sa ato, makita niya ang pagkamatarong ni Kristo, dili ang atong pagkamakasasala. Tuhon ako. Nga, the moment kita dito o nisalit ang Kristo bilang atong Ginoo manuluwas, kuhaon ni Kristo atong mga sala. Ipuli niya ang iyang pagkamatarong. Kung ang Diyos amahan mo tanaw sa ato, makita niya ang pagkamatarong ni Kristo. Dili ang atong pagkamatarong, kundi ang pagkamatarong ni Kristo. Dili lang na. Nga nadawat nato ang pagkamatarong ni Kristo. Mupuyo pagyud ka nato ang balaang espiritu. Himuon niyang pinuyaanan ning atong lawas. Sa Old Testament, ang balaang espiritu naa sa templo nagapuyo. Nasa templo.
sa tabernacle primero and then sa temple. Apan karon naa siya nagpuyo sa atong kinabuhi. Gihimo niyang pinuy-anan ning atong lawas, ning atong kinabuhi. Gihimo niyang templo, iyang pinuy-anan. O unsa iyang kinahimo, gintagaan ta niya og katakos aron sa pagkinabuhing mataron. Gina-empower ta niya aron magkinabuhi nga balaan. Muna ingon ni Apostle Paul, no? Nga mas labaw yun ang atong ministry. Kang Moises, condemnation because of the law. But our ministry brings righteousness. So, asa mas labaw na ang condemnation of righteousness. Pertiluuyan na to, no? Kung under pa sa law, condemnation. But since we are under the new covenant, yung atong ministry karon, naangko na to ang number 1, kinabuhi walay katapusan, and number 2, righteousness, the righteousness of Christ. The righteousness of Christ. Now, ikatulo, mas labaw ang atong ministry kay dili lang kadala og kinabuhi o pagkamatawag, kundi wala pag-iwi katapusan, eternal. Eternal. Ingon na Apostle Paul sa verse 11, so if the old way which has been replaced was glorious, how much more glorious is the new, which remains forever. Ang ministry ni Moises lumalabay lamang. Sa panahon ni Moises, ang kaluwasan o kapasayloanan sa sala kay pinaagi sa pagtuman sa mga balaod. Ang kaluwasan o ang kapasayloanan sa sala sa panahon ni Moises pinaagi sa pagtuman sa mga balaod. Muna ang kanang provision sa Ginoo sa una. Kung kitawag nga Old Covenant, muna provision sa Ginoo sa ano, ito siya Old Covenant, pero sa bag-o nga covenant, sa bag-o nga provision sa Ginoo, sa bag-o nga pamaagi sa Ginoo, ang tao maluwas o mapasaylo sa iyong mga sala, pinaagi sa pagtuo o pagsalig kang Ginoong Jesucristo. So katong gitudlo sa Old Testament nga mutuman sa balaod aron maluwas, wala na to siya. Wala na to siya. Sa panahon lang to ni Moises, kato nga pamaagi. Kumbaga, obsolete ito siya nga pamaagi. Kaya katong daan nga pamaagi, napulihan na sa bag-o. Malayon diha, no? So if the old way which has been replaced was glorious, how much more glorious is the new, which remains forever. Kaya ang paagi karon, sabihin ako, pinaagi na sa pagtuo o pagsalig kang Ginoong Jesucristo. Kung maunin ni siya na pamaagi hangtod sa kahanturan. Wala na ilaing paagi. Kung naaman, na mo introduce sa lain, matik na siya, hindi kinaiya sa Ginoo. Diba? Wala ka. Kung magkalugog puglaing pamaagi sa kaluwasan, questionable yun na kayo. Ano naman kayo? May bagong provision ang Ginoo. Nag-provide naman siya o bagong covenant. Gali, ang ingon ni Apostol Pablo sa Galatia Kapitulo 1, atong anang Galatia Kapitulo 1, yun siya na bisan pa dunay anghel gikan sa langit nga mo introduce og laing pamaagi sa kaluwasan, ayaw mo tuo. Yun na sa confident ha. Nga bisan pag naay anghel sa langit nga muanhi sa kalibutan niya magtudlo, maghisgot og bagong pamaagi sa kaluwasan, ingon sa Pablo, ayaw niya nagtuo. Dili na mao.
Siguro na siya confident na iyang gitudlo, maugid na siya. Kaya muna na siya hantod sa kahanturan. Kaya muna na ang bagong provision sa ila. Muna na ang inyong covenant. Ang bagong pamaagi sa Ginoo. Nakana siya, muna na siya ang pamaagi hantod sa kahanturan. Napulihan na itong pamaagi panahon ni Moises. Karon, ato ta sa application. Kung ang atong ministry mas labaw kay kang Moses, ano ang kinagalag kinabuhi? Nagdala og pagkamatagong, mulungtad hantod sa kanturan. Pangutana, gusto may buti pasabot niya na sa ato bilang mga Kristohanon? Unsay labot niya na sa ato pag kinabuhi nga Kristohanon? Number one, we should be motivated to do ministry. Dapat madasigon ta nga muhimo sa guluhaton sa Ginoo. Mas labaw magkaha ang atong ministry kaysa kay Moses. Hindi dapat ganado kita, di ba? Ganado kita sa pagbuhat sa ministry sa Ginoo. Atong ihatag ng atong best. Di ta mag-alangan nga magsakripisyo alam sa Ginoo. Dili ta ma-discourage dayon. Dahil mo mag-Kristohanon, dali lang mag-discourage, dali lang magluod. Gamay lang nga discomfort. Magtaligsik lang, wala na. Makadumog lang, o gamay nga istorya, mamuundan kayo, mawana kayo, sensitive kayo. Kung tanaw niyo po sa hindi buhat ito sa Ginoo, dapat excited na, ganado ta, motivated ta ka mo na Okay, dito basta-basta ang gihimo sa Ginoo ba? Now, si Apostol Pablo, grabe siya ka-motivated sa paghimo sa buluhaton. Ano man, kaya huwag siya kahadlok sa unab kung saan ang lugar yan at tuon, aron lang mawali ang mensahe sa kaluwasan. Sa next chapter, sa chapter 4, kinonsyon niya nga, experience niya ang tanang klase sa paglutos. Tanang kapait, tanang kalisod, iyang naagian sa iyang pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Pero taliwala niya ng tanang klase sa kalisod nga iyang naagian, wa sa muundan, wa sa ma-discourage. Tanang klase sa kalisod, yan naagian bilang Kristohanon, bilang sumusunod ni Kristo. Pero, wa din siya na aniundan. Very motivated. Example na yan ipakita sa ato. Madasigon, ganado. Kay kining atong ministry, gadalan niyo kinabuhi, brings life, it brings righteousness, and it will last forever. Hindi siya basta-basta. So, kita na ito na motivated ta sa paghimo sa buluhaton. At kedua, we should live a life that is free from any form of bondage. Kinabuhi kita nga gawas nun. Gawas nun gikan sa gahom sa sala. Isa sa mga ginabuhat o ministry sa balang espiritu sa atong kinabuhi, mao nga gahatag sa kanato o kagawasan. Freedom. Freedom from sin. Not freedom to sin, but freedom from sin. Freedom from the power of sin. Freedom from worldly vices. Even freedom from unsettled or mga unresolved nga mga past na to. Kaya mga Kristohanon nga. Kristohanon tuod pero piniriso niya po sa sala. Piniriso sa mga panghitabo silang kinabuhi nga wag hapon masulba ng tukero. Nga na Kristohanon na pagdala-dala gihapon nila siya po silang karga-karga pasan sa mga panghitabo silang mga nangagi na wala gihapon masada. The Holy Spirit gives freedom. He empowers us to live the Christian life. He helps us overcome the power of sin. Yun na ang dapat
makita o makita sa atong kinabuhi. Freedom from any form of bondage sa atong kinabuhi. The ministry of the New Covenant brings life and righteousness. Therefore, we can have a life that is free from any form of bondage. Kung under pa tata sa balaod, pero tingin mo, akid kayo na itong kinabuhi. Kaya nakita ni Yesu Kristo. Sa dihang iyang kitanaw ang crowd, ang mga tao. Kaya nakita niya na nabukatan ang mga tao. Dahil mga butana na nakapabukat sa ilaha sa mga tao nakita ni Yesu Kristo. Isa na ang mga demand sa mga spiritual leaders nila. Kaya gusto ipabuhat sa mga spiritual leaders, sa mga Pharisees, sa mga Sadducees na buhata na damon nga nabukatan ang mga tao, nalisdan ang mga tao. Mura sila nahiyang pinariso sa mga balaod sa Ginoo. Salamat sa Ginoo kay dili na may bumaagi sa Ginoo karon. We have been delivered. Eran ang klase nga bumaagi. And thirdly, we should reflect the glory of God in our lives. Atong ipadanag, atong ipasiga ang himaya sa Ginoo pinaagi sa atong kinabuhi. Naa sa atong teksto, atong nabasa ganina nga mga bersikulo, ang story ni Moises. Nasa diha nga nilugsong siya gikan sa Mount Sinai, dala atong 10 Commandments nga nakasulat sa bato. Wa siya kabantay nga nisiga ni danag na dayang naong. Pagkakita ni Aaron ang iyang igsuon o sa mga Israelitas, nangahadlok sila. Wala dayang nila duula si Moises kay iyaw mo nisiga ang naong, ni danag ang naong. Dahil gitawag sila ni Moses dahil yung gisulti. Ang katong mga gisulti sa Ginoo kaniya. Human sa iyang pagpagsulti sa mga tao, iyang gitabunan iyang naong o belo. Wala gisulti sa Exodus chapter 34. Yung gitabunan o belo ang iyang naong. Pero kung istorya sa Ginoo, iyahan kung tantanon itong belo. Na may isulti ang Ginoo sa iya. Pero kung iyang isulti sa mga tao, matugab sa mga tao, kaya isulti niya ang commandment sa Ginoo, iyan na pong ibalik itong belo, tagon sa iyahan na hantog nga maging istorya na po siya sa Ginoo. Muna siya ang Old Covenant. Ang pumaagi sa una. Pero tanaw na ito ang isulti sa Bible, bahin ani. Masa mo nag-isulti sa Matthew chapter 5 verse 16? Pasigahan ninyo ang inyong suga ngadto sa mga tao. Sa Philippians chapter 2 verse 15, anay nga kamo mahisama sa mga suga nga nagadanag kaniyo, nagadanag sa mga tao. Naa sa ato ang suga ni Kristo. Amen? Na atong ginawad si Kristo bilang atong Ginoo manluluwas na ang suga sa ato. Ingon galing siya sa part niya ng chapter 5, Matthew chapter 5. Yung siya, kamo ang suga sa kalibutan. Gusto niya mga igsoon na atong ipadanag. Atong ipasiga ang suga ni Kristo nga naa sa ato. Buti pa sabat na ayaw tabuni, ayaw itago, ayaw palunga ang suga ni Kristo. Manahingon sa atong theme sa atong BBS, shine Jesus' light. Okay, katong Moses sa orang tabunan man niyang naon ba? Tabunan niya, bilo yung naon. Pero sa New Testament, sa bagong mga covenant, lahir. Ipananag, ipasiga ang suga ni Kristo na nasa ato. Sa unsang paagi nga mapananag nato ang suga ni Kristo,
Okay? Kaya mo na ako pinaagi sa atong kinabuhi. Pinaagi sa atong pagkawit, na binigyan kung naatatubangan sa mga Kristohanon, pinaagi sa mga pulong, magawa sa atong mga baba, pinaagi sa tanaw na to sa Facebook, sa pag-react na to, pinaagi sa pag-handle na to sa mga problema, pinaagi sa pagdumala na to sa atong pamilya, o uban pang mga pabagi. Basta parte sa pagkinabuhi bilang Kristohanon, sa pagnegosyo, sa pagtrabaho, sa unsang pamaagi. Nabot nga atong ipadanag, atong ipasiga ang suga ni Kristo. Na pinaagi sa suga ni Kristo, mahimot ang refleksyon sa himaya sa Ginoo. Mahimot ang refleksyon sa himaya sa Ginoo. Wala na nating makapawala o makapili sa kangit-ngit. Kundi kahayag na kahayag na yung solusyon sa kangit-ngit. Kung naanagan ang kahayag, automatic, huwag tanang kangit-ngit. Gitawa o giluwas ta sa Ginoo aron nihimong suga o kahayag niining mangit-ngit nga kalibutan tungod sa sala. Kumusta man ang imong suga? Puta na imong tapad. Ay puta na. Kumusta man ang dahulay? Wapa ko kabayad. Ano ko kabayad? Kaya wala kahatag o bill. Ikaw, kumusta man ang suga ni Kristo nga na sa ato? Kasiga pa gihapon, mapasilang team na. Siga usahay, palong usahay. Nitawag ka ni Kristo, luwas ka ni Kristo. Shine Jesus light. Okay, kanindot sa ministry sa buluhaton sa Ginoo nga atong ginabuhat din, no? Kumpara sa unang panahon na yun, kayo, no? Mula nga atong ipakita nga maayos ang atong pagpamuwati sa Ginoo, pero nga atong ipadanag karon ay ang suga ni Kristo. Salamat Ginoo sa imong pagpahinumdum kanamo unsa ka gilinhon, unsa ka importante kining buluhaton nga imong gihatag kanamo. Kumpara Ginoo sa ipanghimo ni Moises sa una, kuyaw mo itong tawhana kay propeta, gi-consider siya nga imong higala. Pero Lord, matud pa ni Apostle Paul din sa teksto nga among nabasa, mas labaw gyud ning among ministry Ginoo because it brings life, it brings righteousness, and it will last forever. So Lord, tabangi kami nga malasigon gyud kami Ginoo nga di may magluya-luya among ihatag ang among best Lord. Aron malipay ka, mahimaya ka sa among kinabuhi. Ug among ipadan-ag, ipasiga ang suga ni Kristo nga ni anamo aron pinaagi sa among kinabuhi. Ginoo, mapanalanginan sila, mapaduol sila sa imong tiilan, o makaila sila kang Kristo bilang ilang Ginoo manuluwas. Tabangi kami Ginoo sa among padayon sa ministry din sa Turil na may mga kalisod, mga problema, mga challenges Ginoo, sa maabot ang kakapoy, ang kalaay, ang mga discouragement. Pero Lord, salamat kay mo kami giriman karong gabi. Gani kami muhunong Ginoo. Gani ang ipakita ang motivated kami, ganado kami Ginoo. Kaya dili basta-basta kini ministry nga imong gihatag kanamo Ginoo. Bilihon kay ni. Dili lang kanamo kundi anak usab sa mga tao nga wala pa makaila kanimo bilang Ginoo manluwas. Panalangin kini mensahe Ginoo sa among mga kasing-kasing karong gabi. Kung sa among pagtapos magauban ka kanamo, sa among pagpamauli, ang imong presensya, imong provision, imong protection Ginoo nga among makauban.
O andama kami Ginoo, karon susunod semana, alabi ni Ginoo sa among pag-celebrate sa among church anniversary. Daghan ang wala karon hinaot nga ma-remind ang uban o makapangandam usab alang sa bulahaton Ginoo sa sunod semana. Among gisalig tugyan kanimo ang tanan pinaagi sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo iluwas. And now, may the love of God the Father, the grace to our Lord Jesus, and the empowerment, the presence of the Holy Spirit para makapadayon kita sa bulahaton sa Ginoo. Magauban kanatong tanan mga igsoon. Dili lang karon nga semana kung dili hangtod sa kahanturan, because our ministry will last forever. This is our prayer. Amen. Amen. May gabi sa tanan ng Ginoo, magapanalangin ka na to. Pwede mag meeting sa tapedyo. Sa kamay na ta.